Yung ano, yung katulad to ng akin eh. Ayan. Pala siya. Ba't yung akin wala? Hey guys! Ayan, for today's video ay magta-try ulit akong gumawa ng kalabasa chip. Nakapag-try na ako neto dati pero hindi ako satisfied sa naging result nung ginawa ko nun. Though, nagustuhan naman namin yung lasa pero hindi kasi siya naging crispy. Hindi siya yung parang naging talaga, chips. Pero in fairness, masarap naman talaga. Kaya ayan, nainganyo ulit akong mag-try ulit for the second time. And hopefully, sana naman this time ay ma-perfect naman na natin, 'di ba? Kasi sayang naman ng pera kung hindi na naman ito mape-perfect, ay ewan ko na lang talaga. Ayan, pagkatapos naming hiwain ng kalabasa, ay pinakuluan ko yan para lumambot. And then, dinurog-durog. Tapos, ayan, pinaghalo-halo ko na ang mga ingredients like asin, garlic powder, tsaka isang kutsarang asukal, mga ganyan. And then yung harina. Yun na naman yung aking mga ginamit dyan. Napanood ko lang naman talaga to sa YouTube. And then, ayan, nabudol na naman akong gayahin. Kaya, ayan, ginaya ko. Sa part na to talaga ako pinaka nahirapan. Kasi ang hirap niyang iganyan, no, yung parang pahaba siya na medyo pabilog sa may dulo. Nahirapan ako sa ganyan. Then, ayan, pinakuluan ko naman. Tapos, kapag luto na yan, ay ilalagay ko na lang yan sa styro na maraming tube ice. Kasi sarado yung ref namin. Naka-turn off siya. And hindi naman pwedeng buksan kung yan lang naman ang ilalagay. Aksaya sa kuryente. Kaya, ilalagay ko lang siya sa styro para kinabukasan ay matigas na at pwede nang hiwa-hiwain ng manipis. Then, ayan nga guys, pagkagising ko kinabukasan, agad ko na yung inasikaso. Hiniwa-hiwa ko na siya ng maninipis. Para pagkatapos niyan ay ibibilad ko na lang sa araw. 2 to 3 days yan ibibilad sa araw. And then, tsaka na lang kayo babalitaan after 2 or 3 days kung naging crispy na ba at naging perfect na ang ating kalabasa chips.